Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. Sumulpot na naman tayo kasi gusto ko na namang magkomento dito sa mga sinabi nitong si witness Silene May del Campo. Kasi mga kababayan, maraming naganap, maraming nasabi. Ang haba, nung last time, umabot ng parang 6 na oras eh. But anyway, panoorin po muna natin itong si balita sa itawag mo kay Panelo. Tapos mamaya pupuntahan natin na talagang sinabi ni Clarify ni Presiding Officer Chis Escudero na ginawa nyo ito without giving a chance for Vice President to respond. Hindi ganyan verbatim, hindi ganyan exactly, but yun nga. Panoorin po natin mga kababayan ito. Sige po. Dahil hindi nagpatinag ang defense panel ni Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod na objection o pagtutol sa prosekusyon sa isinagawang cross-examination kahapon sa testigong si Silene May del Campo. Ipinunto ng depensa na walang karapatan ang prosekusyon na diktahan kung paano at anong mga dokumento ang gagamitin sa pag-usisa sa kanilang testigo. Isa pa yan, mga kababayan, talagang palaban din naman ito si Attorney Christine Ferrer eh. Sinabi niya, wala kang karapatan. Wala siyang karapatan. Sinasabi niya dito kay Kapunan, wala siyang karapatan na idikta niya kung paano siya magpuproceed sa kanyang cross-examination. Napipiko na si Kapunan, di ba? Saka isa pa yung mga side comments niya, yung salita niya na pinipigilan daw niya yung kanyang sarili na mabigyan ng spanking itong si Attorney Ferrer. Masyadong bastos, ano? Kasi parang pinagsasamantalahan niya yung kanyang pagiging matanda, well-known at malawak ang karanasan. So parang sinasabi niya, pati nga si Senator Escudero, parang gusto niyang siya ang magpatakbo ng trial. Di ba? Natin sa ulat ni Senator, no? Sa kabila ng objection, mga objection o pagtutol ng prosekusyon ay naging matagumpay ang cross-examination ng defense panel sa testigong si Silene May del Campo. Naging mainit ang salpukan ng depensa at prosekusyon sa pagsisimula ng Day 50 ng impeachment trial. Oras na kasing ng defense panel para sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si Silene May del Campo ng COA-ICFAO. Biglang nag-object si Attorney Lorna Kapunan dahil gumamit ang depensa ng sarili nitong kopya ng Audit Observation Memorandum o AOMs sa halip na kopya ng dokumentong isinumite ng prosekusyon. If counsel wants to confront the witness with documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence. O ayan. Sabi niya, dapat daw ang gamitin ng defense ay yung prosecution's evidence. Parang ayaw niyang ipagamit sa defense yung kanilang document. Kaya hindi ko alam kung dito niya sinabi na hindi dapat siya diktahan kung paano ipoproceed yung kanyang examination. Because that was the one identified by the witness. We will She can confront have a continuing objection. Excuse me, counsel. Di naman nagpatinag si Attorney Christine Ferrer at iginiit na hindi maaring diktahan ng prosekusyon kung paano niya isasagawa ang cross-examination. Your Honor, we have prepared, I am showing the defense document. The counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be... Oh, ayan. Sabi niya, ang counsel hindi pwedeng diktahan kung paano ako magpuproceed sa aking cross-examination. Kasi, parang nambubuli na itong si Atty. Kapunan just because na senior siya at bata yung kaharap niya. Pare-pareho lang naman silang mga abogado. Minded that I will cross-examine. Hindi naman pinabura ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang pagtutol ni Kapunan Ayan. at pinayagan ng depensa na gamitin ang kanilang mga dokumento. Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Silene, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Thank you, The Your presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed.
Dahil dito agad ay pagpatuloy ng depensa ang cross-examination. Sentro ng pagtatanong ng depensa kay Del Campo ang naging batayan at nakita nilang inconsistency sa pagsusuri ni Del Campo. Partikular na kwenesyon ang pagsusuri nito sa mga liquidation document at tugon ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education. Tinanong ni Ferrer kung nakasaad ba sa Joint Circular 2015-01 na maaring direktang mag-issue ng Notice of Disallowance o ND kahit walang noon ng Notice of Suspension o NS. In the case of the Ayan. Kasi, di ba mga kababayan, tatlong steps nga yan eh. AOM, di ba? Audit Observation Memorandum. Tapos, punta ka sa susunod, Notice of Suspension. Tapos, ang sunod na noon, Notice of Disallowance. Hindi niya nilaktawan niya yung gitna. Hindi na niya ginawa yon. Dinesisyonan niya mag-isa niya. So, yun doon niya hindi binigyan ng chance si VP Sarang makasagot. Kaya sila, Attorney po at that time, nung sinabing final and executory na, mga nagulat dahil hindi alam. So, unfair talaga. Again, this is siguro, kaya na nila hindi inantay, hindi na sila pumunta doon sa notice of suspension. Siguro talagang ayaw na nilang mag-intay kasi nga, katulad ng isip ng iba, inihahabol ito sa impeachment. first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Paglilinaw ni Del Campo, wala silang inilabas sa notice of suspension dahil malinaw umano sa kanilang pagsusuri na may mali sa paggasta ng confidential funds. Pero bahagi ng right to due process ang issuance muna ng notice to suspension Diba? bago ang disallowance. Batay sa Joint Circular 2015-01, sinabi ng depensa na wala itong hayagang probisyon na nagsasabing maaring laktawan ng notice of suspension at direktang mag-issue ng notice of disallowance. See, kung mapapansin ninyo, madalas nilang sinasabing, sinusunod lang po namin ang Joint Circular 2015-01. Sinusunod, puro sila document, di ba? Following the document, following the Joint Circular, blah, blah, blah. Puro sila document. Pero pagdating dito, hindi na nila sinunod yung Joint Circular. Kasi walang sinasabi na pwede mong laktawan yung isang step. Yung due process, yung rights ng tao na makasagot doon sa ini-issue mo. Dapat, notice of suspension, sasagot ang VP Sara doon. Siguro, again, ayaw na nilang gawin yon. Para silang bahala na si Batman pag nahuli tayo dito. Defensive naman agad si Attorney Kapunan. Your Honor, the counsel is being argumentative with No, this. I'm We just object. I'm asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang question ko, despite of all O ayan, narinig mo, Kapunan. Hindi nagbigay ng chance or due process na makasagot si VP Sara sa ginawang notice of disallowance. those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is sinabi- the finding of this Kaya nga, witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kinukonfirm ko. Nag-ugat ang pagtutol ng tanungin ni Ferrer Del Campo kung bakit nag-issue ang COA-ICFAO ng Notice of Disallowance, partikular na sa Protective Intelligence Operations Report. Ayon kay Del Campo, lehitimo lamang ang pagbibigay ng rewards sa mga informante kung may patunay na nagbunga o naging matagumpay ang impormasyong ibinigay ng mga ito. Sabi nyo nga, no, dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho?
Opo. Gayunman inamin ni Del Campo na pinahihintulutan ng Joint Circular 2015-01 ang crime prevention bilang bahagi ng confidential activities. Para sa depensa, maaari itong maging legal at valid na batayan ng Office of the Vice President sa pagpupondo sa kanilang Protective Intelligence Operations Report. Pag-amin pa ng testigong si Sailin May Del Campo na sariling interpretasyon niya ang kanyang ginamit na naging basehan niya sa paghahanap ng payment of success sa mga reward kaugnay ng confidential funds. Ito'y matapos sitahin siya ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero dahil ang kanyang interpretasyon ay wala sa panuntunan na nakasaad sa Joint Circular 2015-01. Sariling interpretasyon o personal knowledge, ito raw ang naging batayan ng COA auditor para i-disallow yung ilang gastusin sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pag-isa rin ng depensa sa testigo, lumabas na wala sa guidelines na kailangang may maaresto para masabing matagumpay ang isang confidential operation. So mapapansin ninyo mga kababayan, pag gusto nila, lagi nilang sinasabi, hindi po nakalagay yan sa Joint Circular. Sinusundan lang po namin ang Joint Circular. Hindi nga sila nagpupunta sa field. Basta sunod lang sila doon sa Joint Circular, yung kanilang sinusundan. Pagkatapos, bigla-bigla na lang sasabihin niya, oy, desisyon ko na lang yung ginawa ko. Sarili kong desisyon. Tinanggalan nila ng karapatan na sumagot si VP Sara. O, wala namang nakalagay sa sa Joint Circular. Pero ginawa nyo. O anong sinasabi nyo? Sinusundan lang po namin ng Joint Circular. Sa cross-examination ng Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kay COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo, inilatag ng depensa ang timeline ng mga aktibidad ng Office of the Vice President o OVP. Kabilang dito ang certification ng Protective Intelligence Operations Report of Engagements ni Vice President Sara Duterte para sa unang quarter ng 2023. Ipresenta rin ang mga dokumento para sa second at third quarter na may certification ni Colonel Raymond Dante Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Isa sa mga aktibidad na nakalista ang ceremonial opening ng ika-106 na taong pagkakasarinlan ng Bustos Minasa Festival sa Bustos, Bulacan. Tinanong ng depensa kung bahagi ba ng surveillance at information gathering activities ang mga naturang aktibidad. Kinumpirma ni Del Campo na kabilang ito sa intelligence gathering activities gaya ng pakikipag-ugnayan sa intelligence operatives at profiling ng mga participant. May nakalagay yung table, no? Tingnan lang natin isa-isa, no? Kung ito ba talaga ay intelligence work o hindi, no? So, etong number 5, tingnan natin yung item number 5, liaising with intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan? Intelligence work ho yan or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Ang pagkakaintindi ko po dyan, yan yung naging part ng ano yung activities, yung sa... Hindi, tatanungin kita, based on how it appears, ano ho yan? Liaising with intel operatives, ano ho yan? Normal lang ho yan sa Office of the Vice President na mag-liaise with intel operatives? Or part ho ba yan ng intelligence work? Sa tingin nyo lang ho. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Salamat po. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok po siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Okay, salamat po. Deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate, from the landing zone to the venue. Is that an OVP admin work or intelligence-related ho yan? Kasama po yan sa intelligence-related activities. Okay, salamat po. Ang naturang report ay sinumite ng OVP bilang tugon sa Audit Observation Memorandum o AOM upang ipakita ang mga aktibidad na isinagawa kaugnay ng confidential operations. Ilang beses din kwinesyon ng depensa kung bakit hindi maaring ituring na proof of success ang kawalan ng insidente o banta sa seguridad matapos ang isang confidential operation. Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po. Ang tanong ko sa'yo ngayon, alam nyo ho ba, no? Do you know that
one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Opo, kasama. Nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero kung kailangan bang may maaresto upang masabing naging matagumpay ang information gathering o surveillance activity. Ayon kay Escudero, walang nakasaad sa Joint Circular 2015-01 na kinakailangang may mahuli upang mapatunayan ang tagumpay ng isang operasyon. Inamin naman ni Del Campo na sarili niyang interpretasyon ang ginamit niyang batayan sa paghahanap na proof of success. Ayan, sarili na naman niyang interpretasyon. Oh, bakit hindi yan sinunod? Hindi niyo sinunod ang joint circular na naman? Sa mga reward na isinagawa gamit ang confidential funds. Kinumpirma rin niya na ang kanyang pagsusuri sa mga transaksyon ay nakabatay sa sarili niyang opinyon at interpretasyon sa mga probisyon ng joint circular. Sarili niyang opinyon at interpretasyon lang ng joint circular. Ayon sa tanong ng council, simple lang po naman. Nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. niyo na po yun. Aray. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. So ito pa po, short lang ito. Dito na na-clarify ni Presiding Officer Escudero na hindi binigyan ng chance na marinig si VP Sara bago sila nag-issue ng notice of disallowance. Ito. Yung ito po yung isang mga ground kung bakit po na-disallow yung total ng 375 million. Sa pagkaalam namin, based on our understanding, may mga stages yan. Ang unang stage ng evaluation, audit, observation, Pakinggan nyo ha, sinasabi ni Attorney Kapunan may 3 stages yan. Sinabi ko na nga, audit, observation memorandum, notice of suspension, and then notice of disallowance. 3 steps yun. Yung sa gitna, hindi ginawa. tama. Opo, tama po. And in the case of the Office of the Vice President, naka-issue kayo ng AOM. Opo, tama po. Ang next stage dapat dyan, Notice of ay ang notice of suspension. suspension. Mm. Tama? Opo. Now, in the case of the Office of the Vice President, pagkatapos nagbigay ng response ang Office of the Vice President sa AOM na inisyu ninyo, anong nangyari? Anong ginawa ng Office of the Vice President? Nag-respond po sila sa AOM po. So, nag-respond sa AOM. Did the response address? Sinagot ba ng response na yan ang lahat ng observations, lahat ng non-compliance, lahat ng discrepancy, deficiency na pinoint out nyo sa AOM? Based po sa evaluation ng mga responses together with the attached documents po, hindi pa rin po ito naging compliant sa joint circular. And what did you do? What did your office do, if any? Kaya po, nag-issue po kami ng notice of disallowance. Bakit, Madam Witness? Sa pagkaalam natin, pagkatapos ng AOM, dapat notice of suspension. Bakit nyo agad in-issue ang isang notice of disallowance at hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna? Bakit diniretso ninyo sa disallowance? Kayo na rin ang nagsabi niyan, ha? Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya na by the directive of BP Sara, binigay niya kay Colonel Lachica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po. Apart from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations
na inisyu ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know? Ito po, sasabihin ninyo mga regulations. Mayroon isang gusto kong mag-pay attention kayo dito. Sinasabi ni witness na irregular. Si Kapunan parang pinipilit na sabihin illegal. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito? Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya yan binunot ni Kapunan. Bakit parang binibigyan na niya ng balad ba? Bakit hindi mo na binigyan ng notice of suspension? Kasi nga ayun gusto niyang marinig na ito ang sasabihin ni witness. Kasi po irregular, illegal and something. Kaya naging notice of disallowance na po yung inisyo namin. Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo illegal. Walang sinabing illegal si witness, di ba? Sinabi lang yung mga rules and regulation. Irregular, illegal, or something else. Wala siyang sinasabing, kaya sila nag-issue ng notice of disallowance dahil illegal. Siya, paulit-ulit niyang sinasabi, illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi ganyan po sila, parang paulit-ulit. Kasi gusto nilang matanim sa isipan ng taong bayan. Kahit na po, you know, di ba? Kasi po hindi siya Ask and answer, Your Honor. Ask and answer. Ask and ask answer, and answer. counsel. Okay. What is the status of this notice of disallowance at present, if you know? Nasa Ask and answered already, Your Honor. I don't quite remember, counsel. It It was would be not okay to asked yet, repeat. Your Honor. I It would think be okay to counsel- repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance? nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po. Mayroon pa siyang 180 days para mag-appeal. Hanggang November, kung hindi ako nagkakamali, kasi in-issue nila yan. Kung hindi rin ako nagkakamali, May. So May, June, July, August, September, October, November. Kasi 180 days equivalent to 6 months. Okay. With the indulgence of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance. 6 months. Opo. You may proceed, counsel. And to your knowledge, are they still well within this 6-month period? Yes. Asked and answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is within, Yeah. this is follow-up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Okay. Okay, mga kababayan ha, 180 days ay 6 months. Kung hindi ako nagkakamali, siya rin, si witness ang nagsabi, nag-issue sila ng notice of disallowance last May. So, mayroon pa si VP Sara hanggang November. Alam po ninyo, kahit anong gawin nila dyan, mayroon pang time si VP Sara para mag-appeal. Kaya hindi nila dapat ginagamit ito against kay VP Sara. Di ba? Kaya hindi nila, ang labo, di ba? Kaya hindi nila dapat ginagamit yung kung ano man ang finding ng COAS na yan. Next, Madam Witness, are you still okay? Opo. Punta naman tayo dito sa Department of Education. Before you move on, counsel, with the Oh, ayan. indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin,
So, dahil binigay di umano kay Lachica ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue niyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. Inisyu nyo ito, inisyu ninyo yung notice of disallowance. Final and executory agad na hindi nyo binigyan ng chance na makasagot si VP Sara. Baka may explanation doon. Di ba? Baka walang hiya ng mga to. Sa totoo lang, mga kababayan. Sa totoo lang, parang talagang hinabol nila ito sa impeachment.